Ayun, magandang umaga po sa lahat, magandang gabi at magandang tanghali. Kung saan man kayo naroon ngayon, shoutout po at welcome to my YouTube channel. Andito po tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Kalinga Prab. Ito po ay ang latest video ng Etsy, ang part 71. Bago po tayo mag-start, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Prab, at ang mga K-Boys, Kalingap Edu, Kalingap Tata, Dr. Lab, Kalingap Dan, Kalingap Jomar, at Red Saint Vlog. Ayun po, sisimulan po natin ito dun sa pagbisita ni Kalinga Prab sa bahay na nataon naman na andun yung father and mother ni Beyonce. Halika po, panoorin na po natin. Ayos na, dito na pala kayo na eh. Nakakatuwa naman. So, pinag-ipat na po kayo. Ay, ka po ba? Kaya pala kayo steak. Nandun pala ang mga magulang ni Beyonce kasi nag-aayos sila ng ilaw sa tubig. Ganda. Ay po? Hindi okay lang po. Patuloy po ako na namin ay. Hello. Grabe. Ano pa? Ganda ng mga gamit. Grabe. Ayos. Mas maganda yung sopa na yan kung lalagyan nila yan ng foam, diba? Yung sukat lang dyan, yung sandalan saka yung pinakaupuan. Mas kabati yun, hindi mainit. Ang ganda. Hello? Sabi. Yung baby, oh, sobrang taba. Ang cute ng baby. Magkatay mo, bulakas mo na yun. Para sa ribong klaseng sana? O talagang ano lang? Design. Galing. Ayos. Engineer. So yan, may mga gamit na po. So yan. May phone. May table. Ito, mga linga. Ayan. Dapat na ako po dito. Yan, yan yung isang napansin ng mga viewers, yung kanilang dining table na may kasamang upuan na kailangan hindi lang apat ang upuan, dapat 6 daw. Ayun, talagang ang ating mga viewers ay mapanuri. Iba, 6 ko dapat. Eto. Ano, maganda. Grabe. Ganda ng mga ano. Napaka-simple lang po yung design niya. Wow! Ganda rin pala dito. Ano tayo? Sa tubig. Black. Grabe. Ayaw ba ako na binigay? Ayos. Thank you po sa mga nagpadala po ng gamit para kay Beyonce. Ano po? Sobrang buwa kayo na. Ito. Yan. Sa mga nagbigay kay Beyonce ng mga gamit, thank you po sa inyo sa suporta kay Beyonce. Talagang malaking tulong po kay Kalinga Prab sa inyong yung ginawa ninyo na pagtulong. Nanay na tulak. Yung nanay, oh. Ang ano pala dito, ganda pala itong ganitong high ceiling, no? Presko, ano? Presko. Parang malamig siya. Lawa. Ito na yung and ito dito.
Oh! Grabe! Grabe naman yan! Yan siguro sa mga kapatid ni Biancy. Sa tatlong lalaki, di ba? Dalawa sa baba, isa sa taas. Double deck siya. Grabe naman yan, guys. Dito ba? Ito yung kwarto ni Biancy. Ito guys yung kwarto ni Biancy. Ang ganito, grabe. Ang binira. Ano nangyari sa atin to? Guys, ito yung cabinet, guys. Oh. Wow, may mga cabinet pa. Grabe na marami sa walang makakalimutan. Kaya lang makapaniwala dito. So, ginagawa ko nito, nabili ko ng gamit. Take note guys, hindi na ako bumili ng mga gamit dito. Pagdating namin, ay mga gamit na. Thank you, serve na ko na ibiyan si mga kalingo. Nagkasa ko na tayo dito. No? At malapit ako mag-rebond sa ating dito. Kuryente na lang yung hinihintay natin. Kuryente na lang. Kasi ayaw ko naman ako dito sila dito na wala pang kuryente. Tama. May kuryente na. Kailangan kompleto. Saka tubig. No, asay. Kasi po natin tubig. Naka may tubig na dito. Ayun. Ano po? Ayun kaya tatay. At natin mo na yung tubig. Sunda. Grabe. Dito yung ito po, bubungan pa po natin to. Bubungan pa natin ito. Para ganda. Yan ang request tita Pink po dito. Ayan. So, ayan po. Nakalimutan na po kayo ng gamit. Hindi pa. Ayun, may mga gamit ako na dito na po kayo konti-konti. Tama. Eh mga kalinga po, dito si nanay, no? Nag-asikaso sila ng mga tubig dito. Saka naglilipat-lipat namin sila. Sakto naman, nagpunta din tayo dito. At saka daw po yung ilaw. At sila Bulong ay, hindi ko alam kung nangyari kay Bulong. Padahil ko ba yung nabigay ko ng mga gamit sa tubig. Ayos po. Napakaganda po talaga na congrats na ngayon pa lang, hindi pa naman po nag-recruiting, pero congrats po talaga sa inyo na yun. Napakaganda po yung kwarto ni Biancy, kwarto ng mga kapatid, at kwarto ng mag-asawa ng nanay at tatay ni Biancy. Ang swerte po talaga nila. Dadako naman po tayo dun sa pagsundo ni Kalingap Edo dun sa work immersion ni Biancy. Parang nagtatatak sila dyan ng sa tote bag. You keep turning heads. Ano talaga? Galing ka sa project mo? Gusto ka? Ay, lagi ito. Sa sa pinag-project niya, wala namang problema doon. Hindi ka na trabaho doon. Hindi mo na nakakisumbok mo. Ayun, ginalaw na naman yung buhok ni Biancy, pati yung buhok napapansin ni Kalingap Eds.
Gusto mo samahan na lang kita dyan para may additional na tutulong sa'yo. Baby. Dito ka na. Kaya ko. Ano? Madami man kami may mga ano lang. Wala ka na ba? Baka gusto mo ka na. Gusto mong lumabas. Una. Ha? Oo ba? Kalingap Eds, tote bag. Iba-iba yung mga nilagay. Ganun na lang tayo. Kaya muna yan. Tuturuan kita kung mag-escape. Tara, labas muna kita. Kaya. Kamaya. Sweet nilang dalawa. Yan naman may paghawak si BNC sa sa siko ni Kalingap Edu sa likod. Tapos naalaala niya na dapat daw nagdala ng payong si Kalingap Edu kasi mabibilad sa init. Ano tayo? Tayo. Hindi lang tayo maglalaki. Sanay na ako ng yan. Ikaw nga dapat. Andun ang pag-care ni BNC kay Kalingap Edu. Doon pa lang malalaman natin na talagang malalim na ang samahan nitong dalawang ito. Amir, bagay na bagay talaga sila. Meant to be silang dalawa. Bakit ba? Parang pagod ka. Yan mga kalingap, dyan na po yung start ng kanilang masinsinang pag-uusap. Diretso na po tayo. Yung mga mata mo kasi parang pakikip mo. Grabe yung mga titigan, ano? Kaya Hindi ako tulog. marami yan. Hindi yan natutulog mo. Hindi ako nakatulog din ng ano. Bakit naman? Marami naman yung isip. Mga klase ng bagay na nagpapagulo sa'yo. ikaw ang iniisip niyan, Kalingap Eds. Ang bihira. Bakit? Thank you. Oo, kasi pag nato, hindi naman natin magawa ito. Hindi ko na kalabas ng maayos. Yung mga ganitong bagay, lugar, makagtanya ka. Ito yan. Yung na-discuss natin, Ayan, ngayon, namimiss na nila ang Hong Kong, no? Kasi sa Hong Kong, magagawa nila yung gusto nilang gawin. Walang problema, walang iniisip na kung ano. walang problema. Tayo lang. Hindi lang pa ulit sana. Susunod na. Sana pa kumain. Ulit sana dito. Nakapag. Ang gulo na. Sinira na yung... Kita dyan. Basta ng bahay mo, no? Nakapunta kami din ni Kuya ba ng araw? Ako sila din ako. Grabe. Diyan ko kami na. Yung kalaki.
Kaso wala ka doon. Yung kapatid mo lang nakita namin. Kaya namin. Ano sa Sabi ko, wala ka doon, nakarang-araw. kapatid ko na taga. Pero nakakalungkot kasi dapat yung dating lang nag-postpone. Pasensya na. Hindi kasi namin na asipirap yung doktor lang. Okay. Tingnan nyo po, okay lang kay BNC na medyo ma-late ang ang ribbon cutting. Naunawaan niya naman ang mga dahilan, di ba? Salamat. Hindi okay lang pati. Ma-extend ko nga. Bakit naman? Naalat. Gusto pa niyang ma-extend na hindi may ribbon cutting ang bahay niya. Bakit kaya, Bakit kaya, Kalingap? Sinabi mo sa akin. May naalaala pala siya na sinabi si Kalingap Eds. Ano kaya yun? Alamin natin. Ano sinabi? Ano lang ba yung mga sinabi mo? Dati. Yung mga unang episode. Grabe na tayo. At matinandaan din siya, ng mga unang episode pa raw, sinabi ni Kalingap Edo yun. Grabe. Ito na yun eh. Ay, Hindi mga kalimutan niyo ako. Hindi lang yung hindi ko nakalimutan. Pambira. Talagang tinandaan niya yung sinabi ni Kalingap Edo na yun, sa akin eh. Sabi pa ako nun. Hindi pala yung sabi ko nun. Hindi ko lang ako nagsasayin ko dyan. Baka tapos ko, baka wala naman ang hindi yung alagay Talagang ang mga sinasabi ni Kalingap Edo dyan, kahit vlog lang, dati, talagang tinatandaan ni Beyonce, At isa lang ibig sabihin nun, na talagang si Beyonce, malaki na talaga ang paghanga niya kay Kalingap Edo. Kasi hindi naman niya tatandaan yun ng ganun kung hindi niya sinasapuso yung mga sinasabi ni Kalingap Edo, diba? ano ba yun? Hindi sa akin, okay lang. Kung nasabi ko na ako, sa mga pasensya. Hindi naman masama yung sinabi ni Kalingap Edo, di ba? Hindi naman siguro masama yun. Sa atin, makakakit ko lang, di ba? Kung anong gusto mo. Kanta yun, Siyempre, ano ba lang. Dalaw-dalaw. Kasi sabi mo ba gano'n na pagka, suportahan ko lang ako. Pero mga tapos Ayun. Yun pala ang sinabi ni Kalingap Edo kay Beyonce dati, na susuportahan ni Kalingap Edo si Beyonce hanggang sa magkabahay lang si Beyonce. Yun ang tumanim sa kanyang isip, diba? kaya alala ako kasi makakarinig kasi Pambihira, Pambihira mag-isip talaga ang 17 years old na to. Diba? Sobra talaga ang paghanga niya kay Kalingap Eds. Sabi mo ba yun? Wala pa rin ako yung mga araw na sinabi yun. Hindi talaga eh. Kailan ba? Wala akong sinasabi ganun talaga. Makakalimutin ako mga ganun sa amin. Kung yun wala sabi ko, sensya lang. So, hindi ko na nagkaroon ko
susundin yung pangako niya. Ibig sabihin, yung sinabi niya dati na yun, babaliin niya. Siya mismo ang babali sa sinabi niya na hanggang sa magkabahay lang niya susuportahan si Biancy, di ba? Diretso na po tayo. Kasi, mas matagal eh. Kapag-upog natin na bukas, wala na pala ako dito. Yes, yun yung sabi ko. Hindi na wala ako dito. Nakita ako. Grabe titigan, guys. Tama yung titig niya kay Kalingap Edo, no? At ganoon din naman si Kalingap Edo. Talagang eye to eye sila kung mag-usap. Ibig sabihin, sincere sila sa mga sinasabi nila. Sige, sila po sa kaya okay naman. Para mataya. Nakatagal kayo. Ayun, yun pala, kaya ayaw niya munang magpa-ribbon cutting. Kasi para ma-extend pa, para tumagal pa yung samahan nila. Diba? Alam mo kayo, pagkarin mo dati bukas, alam mo din, wala naman akong pakilin. Hindi naman mahalaga sa akin. Kasi, Yan. Tama yan, Kalingap Edo. sa atin lang, parang iba na yun. Bakit ba? Una nga dito. Para gusto mo na ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na ba akong mawala ako? Hindi yan ang ibig sabihin niya, Kalingap Eds. Sa pagkakaunawa ko, ayaw niya na mawala ka sa kanya. Kasi ayaw na nga niyang munang magpa-ribbon cutting, di ba? Para mahaba-haba pa ang pagsasama niyo. May Edsy pa. Yun ang ibig sabihin niya yan. Kasi doon siya bumasi sa sinabi mo na hanggang sa magkabahay susuportahan si Biancy, di ba? Ang pumasok sa isip ni Biancy, pagtapos na ang bahay, baka mawala na si Kalingap Edo. Yun ang pagkakaunawa ko. Kasi, nakakalimutan ng kanya. Siyempre, hindi. Ayun, di ba? Grabe yung binitawan ni Biancy na yan, ano? Ayaw niyang mawala ang Edsy. Ayaw niyang mawala si Kalingap Edo. Yun. Ngayon, natamimi si Kalingap Edo sa mga narinig kay Biancy, ano? Hindi siya makapaniwala na sasabihin ni Biancy yan. Seryoso. Guys, tingin na naman. Tingnan niyo si Biancy, no? Halata talaga sa kanya na sincere siya sa kanyang mga sinasabi. Diba? Kasi nasabi ng gano'n. Alam mo nung ito yung nagsasabi, hindi ko nakakalimutan. Grabe. Ganun kahalaga kay Biancy ang bawat sinasabi ni Kalingap Edo. Hindi niya nalilimutan kahit anong sabihin ni Kalingap Edo. Diba? Una, kala ko, ang ganda lang yun. Sa nga natin, kala ko, friends na tayo. Pero, ewan ko ba? Matay ito ata yan. Parang, ito sa wala ka. Sa wala ka.
Grabe. Nahawa na si Kalingap Edo, no? Sincere din siya sa sinasabi niya kasi habang binibigkas ni Kalingap Edo yung mga salita na yun, nakatitig kay Biancy. Diba? Seryosohan na to, mga Kalingap. Ayaw niya na rin mawala si Kalingap Edo, si Biancy sa kanya. Mahal na mahal talaga niya si Biancy. Yan ang totoo dyan. Mahal na mahal niya si Biancy. Parang may pag-alinlangan pa kay Biancy, sa puntong yun, Pero, diretso na po natin. Nagtatawin ko na ako. Oo nga. Totoo naman. Ayun. Naniwala na siya sa mga sinasabi ni Kalingap Edo. Isa lang ibig sabihin yan, mga Kalingap. Tapos na ang laban. Pero parang lang wala na. Mga tuloy na. Talagang tinititigan ni Biancy, So, ba? Alam mo, siyempre, ito na akala ko ako yung plan mo. Nilagay sa plan. Akala ko, tapos na rin. Siyempre, natakot din pala sila dyan sa last vlog nila dati, no? Yung title na huling episode, no? Natakot din pala si Kalingap Edo dyan. Ang akala niya, last na talaga. Ang bira to. natakot ako naman. Baka, nakawang niya. Wala hanap ka niya. Meron lang naman ang pagsiselos ni Kalingap Edo, Hindi talaga mawawala yan. Kasi mahal na nga niya si Biancy. So, ano takot niya? Pero lalo na. Nagpapakatatag lang ako dito. Nagpapakalang ako dito. Pero, masalog-salog dito. Ano? Nagpapakalang ako talaga. Natataranta na raw talaga siya. Ang bira ni Kalingap Eds. Alam mo na, focus na ako lagi. Alam mo, sa pamilya. Tapos sa pag-aaral. Hindi ko na nakuntay para mag-edit lang iba. Oh my God. Ibig sabihin, ikaw lang talaga niyan, Kalingap Eds, no? Wala na siyang time na manap ng iba. Diba? Ikaw lang. Sinasabi ko. Mabili ako. Grabe, no? Marami yung mga titigan talaga nila. Yan ang trademark nilang dalawa ng EDC. So, ano? Pag-uuli nila yung ano ko dyan. Walang kasa. Wala. Wala. Ito, baka naman. Baka anong ito. Ito. Ibinalik naman ni Biancy yung tanong kay Kalingap Edo. Pakinggan natin yung magiging sagot ni Kalingap Eds. Nag-effect ko yung laging advice. Ako pa talaga,
Gusto ko sabihin mo lang pag ano. Ayaw. Wow. Grabe yun. Kahit hindi totoo na nakakalungkot yung ganun, no? Yung sasabihin sa iyo na kung ayaw na, basta sabihin na lang daw sa kanya kung ayaw na ni Kalingap Edu. Ayun saan? Ayaw mo. Baka ayaw. Wala ayaw ka. Kala ko ba hanggang dulo yun? Oo nga. Kala ko ba hanggang dulo kayo? Kung nakakapanibago ka, doon pa isa lang nalitutubo, no? Siguro ako yung bagay. Yung bagay na ano. Nangyari sa'yo. Tama naman yung sinasabi ni Kalingap Edu, no? Huwag mag-isip ng negatibo si Beyonce, no? Ang isipin niya yung magagandang nangyayari sa buhay niya at wala nang ibang dapat isipin kundi yun. Seryoso na sila talaga dyan. Seryoso sila sa pinag-uusapan. Grabe. Ayun. Umamin na si Beyonce, no? Umamin na siya kay Kalingap Edu. Paano yan, mga bashers? Nagkakaintindihan na tong dalawang ito. Kaya sorry na lang kayo. Tumahimik na lang kayo sa paninira sa EDSA. Ayan sila, matibay. Nagmamahala na. Pambira, may mananalo na. Yan. Tapos tumitig pa siya ng ganyan kay Kalingap Eds, di ba? Ibig sabihin, di na ito joke. Wala tayong narinig na joke, di ba? Pati si Kalingap Edu, yan. Na tulala na lang siya, di ba? Nang pagkatitig kay Beyonce, hindi siya makapaniwala talaga na ngayon niya maririnig kay Beyonce yung sinabi na yun na mahal na ni Beyonce si Kalingap Edu. Tatanungin ko kayo mga viewers, mga Kalingap. Sa palagay nyo, umiyak kaya si Beyonce dyan sa tapat niya na mahal na niya si Kalingap Edu? Kasi kung ako ang tatanungin, umiyak siya dyan. Siguro nakat na lang ni Kalingap Rob. Yun, diba? Umiyak siya dyan. Sure ako dyan. Oh boy. Grabe. Talagang si kay Kalingap Edu naman, parang nag-iingat na rin siya, no? Diba? Tulad nung past na love team niya, minahal niya yun ng todo. Diba? Pero anong nangyari? Ngayon, parang naninigurado na siya na totoo ba yung narinig niya?
kung seryoso ba si Biancy sa kanya. At idiretso na po natin. Ayun. Napatunayan natin na totoo talaga yung sinabi ni Biancy. Kasi ni minsan, hindi siya nagsinungaling kay Kalingap Edu. Diba? Tapos na po. Tapos na po ang laban. Grabe. Grabe. Ayun po. At hanggang dito na lamang po muna ang ating pagre-reaction sa part 71 ng EDSI. At masasabi ko lang, diretso nyo lang yan. Biancy, mag-aral pa rin ng mabuti. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon. At mahalin mo si Kalingap Edu, diba? At kasi mahal na mahal ka niyan, diba? Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye!